Talagang masarap po pagka sinabi ni Lord na mag-go tayo sa isang bagay na yun. Kung saan, ano yung dapat para sa amin kapag sinunod sa amin. Hallelujah. And let's feel again the love of the Lord. Kung gusto nyo po na maranasan ang bagay na napakasarap ay tumingin lang po tayo kay Lord. At mararamdaman po natin yung pagkilos niya sa ating buhay. Matatagpuan po natin ang kagalakan sa Kanya.
episode ng araw na ito. Hindi pa naman siguro. Nakasabit pa naman. Purihin Panginoon at maraming salamat sa hapon na ito at tayo. Puri nagkatipon-tipon upang magpuri sa Kanya. At sa oras na ito ay nais ko po magbigay bahagi. Ay sing exhortation lang po. At nawa meron po tayong mapulot dito sa mensahe ng ating Panginoon Diyos sa hapon na ito. Sabi natin ang ating Bible sa Colossians 3. Simulan ko po sa first word, 12 hanggang 17. Sabi po dito sa first word, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiveness of one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, you so also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you have called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So verse 17 po, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Purihin po ang pagkabasa ng salita natin, Panginoon Diyos. At sumanggaling pasalamat natin, Panginoon Diyos. Lord, we thank you, Lord, for this moment, Panginoon Diyos, na marinig yung salita ng mensahe mo sa amin at itapon mo lang, Panginoon Diyos, sa ilusuran upang ikaw lang makita at maunawaan namin, Panginoon Diyos, ang iyong mensahe sa maikling at mensahe sa hapon na ito, Panginoon Diyos. Glory, Father, in Jesus' name we pray. Amen. Sa hapon na ito, nais ko lang pong magbigay ng exhortation. I-review po natin ang ating buhay bilang Kristiyano. Ano po ba ang purpose ng pagre-review kung tayo po'y nag-aaral Para makapasa. at para alam din po natin kung ano yung kinalalagyan, kung ano na po yung status natin, at kung ano yung dapat i-correct, dito ba? Kung ano dapat i-improve. Kaya, kung sa mga nag-aaral po ay meron pong pagre-review, ganun din po dapat sa ating spiritual life bilang mananampalataya, kailangan po ma-check po natin yung kung ano po ba yung kinalalagayan natin sa sa ating buhay Kristiyano, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, ano po ba yung purpose po, ang pagkakaintindi natin? Ano ba, bakit tayo create ng Diyos? Di po ba kaya minsan iniisip natin, ito, bakit kaya ako nilalang ng ating Panginoon? Nilalang ng Diyos at tao ang sanlibutan? At ano, unang-una siguro natin dapat yun, ano ba yung purpose? Bakit ako nabuhay? Ano po bang dahilan at bakit tayo nilikha ng Diyos? Ganun din po sa pagpunta natin dito, ano bang purpose at bakit tayo naririto? Bakit ako naririto ngayon? Kasi kailangan malaman po natin to para alam po natin yung ating ginagawa. Kung ba, parang minsan ako nagluluto at nung matikman ko yung aking linuto ay parang wala akong kwenta. Ibig sabihin po yung aking hinanda, wala po yung purpose ko na dapat kainin yun ay hindi po nakamtan. Yung kung dapat kainin,
Sabi ko, pwede na yata itapon to. Sabi, basura. Kaya, nung likhain po ng Diyos, He created us, meron pong purpose ng Diyos para sa atin, sa ating buhay. Hindi po siguro maganda kung sa ating buhay, create tayo ng Diyos, tapos baliwala na lang. Ang ganun na lang kaya, na-create tayo ng Diyos, tapos walang kwenta. Di po ba kaya, sa ating buhay po, tignan po natin, ano bang purpose ko rito? Ano ba yung kinagampanan ko? Bakit ako naririto? Kung nais ko lang pong banggitin ulit yung ito po yung narinig po natin kay Pastor Alan nagpunta rito. Sabi niya, ano ba yung kayong mga music ministry? Ano ba yung purpose nyo? Sabi niya, nung daw si Satan, di ba siya po yung worship leader, siya po yung ano. Tapos nung sila'y nagrebelde, sila'y pinalis ng Diyos o umalis sila. Sila po yung at nawala po sila sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, nabawasan po nung sumasamba sa Diyos. Kaya sabi po niya, kayo yung pabalik din sa Idras. Parang gano'n. Ibig sabihin, ang purpose po, isa purpose, bakit nilikha ng Diyos ang tao upang sambahin siya. Di po ba? Kaya yun po ang dapat po natin malaman o dapat po ilagay po natin sa ating puso na nilikha ako ng Diyos upang papurihan siya. Kasi kung isipin po natin, ano pa bang ibang dahilan bakit ako hindi ko nabubuhay? Parang nabuhay na lang ako, mamatay. Parang yung bang walang silbi ng ating buhay. Pero, yung i-create tayo ng Diyos, meron pong bawat isa sa atin, meron pong purpose ng Diyos para sa atin. At meron po tayong dapat gawin. Di po ba? Huwag po natin aminin na create tayo ng Diyos, tapos ganun-ganun na lamang, itatapon na lamang. Kaya yung purpose ng Diyos na papurihan siya, dapat po natin gawin yun. Upang yung pong pagkalikha sa atin ng ating Panginoon Diyos ay ma-fulfill po. Kaya po isa po nasamba, ano po ba yung first commandment ng ating Panginoon Diyos? Sabi po, I'm the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of land of slavery. You shall have no other gods before me. Ibig sabihin, siya lamang ang Diyos na ating papurihan, siya lamang ang ating ikalalanin Diyos. Di po ba? At nakakalungkot po kung minsan, meron po tayo nakakausap siguro kung minsan, meron na rin po ako nakausap, isa pong hindi po natin kalahi. Tinanong ko po kung naniniwala sa Diyos, sabi niya, wala. At paano na lang kung namatay ka, wala. Parang natutulog, parang nag-vanish, parang wala na. Di ba parang nakakalungkot ng gano'n na hindi po nila nalaman na kung bakit sila nilikha ng Diyos. Ganun-ganun na lang ba? Na parang ikaw, yung may ginawa kang isang bagay na gusto mo, parang sinabi ko kanina na magluluto ako, ihanda ko to at dapat makain. Pasiyahan yung mga dapat kakain. Kung itatapon mo yun, yung purpose yung niluto ko, bali wala. Ganun din po sa ating buhay. Nung nilikha tayo ng Diyos, yung purpose na papurihan siya, at kung hindi natin po siya papapurihan, nakakalungkot po, di po ba? Kaya ito po, na dapat alam na po natin kung saan tayo o ano ba ginagawa natin dito sa mundo ngayon. Parang ano po, hindi po ibig sabihin na tayo isinilang, pagkatapos mamatay, wala na. Di po ba? Kaya, bigyan po natin ang halaga ng ating buhay. Yung pong papurihan siya. At pangalawa, yun po muna kong i-share sa umaga ito. Ang pangalawa po, sabi ko nga po, yung magre-review tayo ng ating buhay. Siguro kung minsan, pag nag-apply tayo ng trabaho, di po ba, mayroong minsan na tinatanong, ano religion mo? Siguro yung iba, madaling sabihin na Christian, na gano'n na lang. Pero yung bang, pag tinanong tayo, anong religion mo? Christian, ito ba'y we really mean it? Alam po ba natin yung sinusulat natin doon? O kaya dahil wala nang maisulat, Christian, parang gano'n na lang. Kung para sa akin po, kung magtanong ka ng survey kung anong ang religion, huwag ka magtatanong sa dugo. Bakit po? Kasi lahat lalagay Christian. Kaya dapat tanungin mo sa araw ng Lunes, Martes,
Baka mag-isip sila, tuloy na ba akong Kristiyano? Kasi sasabi, minsan nakaintip ko ito, minsan matagal na madali pong, di ba, madali pakag-Kristiyano pag-linggo. Hindi kaya, kung magsusurvey po tayo, dapat sa Lunes at Sabado. Para doon pong malaman natin kung, kasi ang bilang Kristiyano po, ito po'y hindi lamang isang tatak na sabihin natin na ako'y Kristiyano, kundi isang pong way of living. Meron po akong narinig, hindi ko pa lang po nabasa, parang i-share lang sa akin, si Indira Gandhi daw yata, nung pumunta po sa Pilipinas, ang sabi niya, akala ko ba ang sinasabi niyo, ang Philippines, the only Christian country in the Far East, punta ako rito, bakit wala akong nakita Kristiyano? Minsan nakakalungkot, baka, sabi ko, baka nasa bilang niya dahil hindi siya Kristiyano, o kaya, nakakalungkot, baka talaga wala siyang nakita. Kaya po, dito po sa ating buhay, pag tayo po'y tanong kung tayo'y Kristiyano, kailangan alamin po natin na kung nagsulat po tayo sa application form, we should be and we really mean it na tayo ba'y talagang sinasabi natin na tayo Kristiyano. Di po ba? Paano po natin malalaman yung kung natunay na Kristiyano ng isang tao? Kaya po kung isang may pagtitis, bakit po ba natin, paano po ba natin makikita? Sabi po, mayroon po nag-video, sabi, para malaman mo raw yung tunay na pagkatao ng isang tao, pag ginulat mo. Yung pag ginulat mo, baka kung minsan, yung kung ano expression niya, kung ano yung bigla niya masabi. Kaya makikita mo yung pagkatao. May nagsasabi po na kung gusto mo raw makita ang tunay na kagandahan ng isang babae, dalawin mo raw po sa umaga. Totoo ba yun? Kaya, pag wala kang mga makeup. Kaya yun po ang isang gusto po ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Bilang isang Kristiyano, wala po dapat tayong maskara o nakatakip sa atin. Gusto kasi ng ating Panginoon Diyos, yung tunay po nating pagkatao, yung pong puso. Wala po tayong bilibin sa Kanya. Diba? Kaya yung pong balikan ko po yung sabi ko kanina, kung tunay nga ba, kung ano yung pagkatao ng tao, gulatin mo raw. Dara kung ano. Kasi ang ating Panginoon Diyos, gusto po niya sa ating buhay, para po tayo isang sponge, yung pong ginagamit yun na yun. Oo, na ibinabad pinasok sa tubig, may sabon, kaya, kahit anong oras po napigain mo yun, ang lumalabas sabon o tubig, kasi doon nakababad. Kaya dapat din po sa tao, bilang Kristiyano, dapat po kahit anong oras, yung lumalabas sa atin, yung pong reflection ng ating Panginoon Yesus sa ating buhay. Amen. Hindi po kami Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Isa pa pong para po mates yung makita ang tunay na pagka-Kristiyano ng isang tao, dito po, bagsak din po minsan. Pag dumarating daw po ang problema, ang nakakalungkot po, minsan, pag andun yung problema, marami pong pangako ng ating Panginoon Diyos na sabi po sa Hebrews 12:2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung minsan, pag tayo po nasa persecution o anumang problema, hindi po natin nakikita ang ating Panginoon Diyos kung saan-saan po tayo nakatingin. Di po ba? At kung tayo pa'y pagdating ng may kahirapan, financial man to, sabi niyo sa Philippians 4:19, and my God will supply all your needs. Pero hindi po natin nakikita, kaya po dito po nagre-reflect yung pagka-Kristiyano natin. Nakunin nga ba akong Kristiyano? Yung pong sa Romans 8, ang sabi po rito, if God is with us, who can be against us? Di ba? Kung tayo po'y nahirapan, dapat alamin po natin na kasama na ng ating Diyos. Kasi kung wala po ito, hindi po nagre-rema sa ating puso, siguro yung pagka-Kristiyano natin, parang nababaliwala. Po ba? Ito po yung banggitin ko rin yung paborito ni Ate Rica sa Hebrews 13:12 o Joshua 1:12. Sabi niya, and God said, I will never leave you nor forsake you. Kaya,
kung hindi po natin nagagawa ito, yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos sa pagdating ng mga problema, dito po nakikita yung tunay natin pagka-Kristiyano, na hindi pala tayo tunay na Kristiyano, na hindi tayo nagdedepend sa ating Panginoon Yesus, kundi saan-saan po. Kaya nasabi ko kanina, yung isang response na kung saan mo binabad, kung pagpiniga mo, yun din ang dapat lumabas. Kaya po, sa ating buhay, dapat po mababad tayo sa presensya ng ating Panginoon Yesus, sa Kanyang salita, upang sa oras ng piniga po tayo, nagginulat man tayo, at nagkaroon man tayo ng problema, yung lumalabas sa ating buhay ay yung reflection pa rin ng ating Panginoon Yesus. Hindi po ba? May silang po yung ang aking exhortation lang po. Kaya ito po nais ko lang po na tingnan po natin ang ating buhay. Kasi pag sinabing Christian tayo, ito po yung ating way of living. Hindi po ibig sabihin ng katulad nung araw, bago-bago pa lang ako, andun yung mga born again. Ano ba yung born again? Yung ba yung lang ba yung sumasamba? Ayun ba umaawit sila dun sa isang grupo? Ito po pala yung way of living, yung tanggapin ng ating Panginoon Yesus, binago niya ang ating buhay, ipamuhay po natin ang pagka-Kristiyano, ang salita niya, at yung pong ating pamumuhay, araw-araw, hindi po yung sapat na upang makarating tayo rito sa linggo, magpuri sa Kanya, kundi yung pong lumalabas sa ating bibig, hindi lang sa linggo. Kaya kung dapat ang isang Kristiyano na nasa presensya palagi ng ating Panginoon Diyos ay kahit napigay saan mo, yung parang response ng pagpiniga mo, ang lumalabas sa Kanya dapat ay reflection po ng ating Panginoon Diyos. Ayun lang po, ang challenge po ay tunay na ba ako isang Kristiyano? At ang conclusion ko po, basahin ko po ito po yung sa Colossians 3:17. Ito po yung isang para sa akin, nagre-rema po ito sa akin. Sa Colossians. Opo. Doon sa verse 17 po, and whatever you do in word or deed, do it all in the name of our Lord Jesus, giving thanks. Ibig pong sabihin, sa atin pong gagawin po natin ito'y salita man, itong gawa pa natin, dapat nagre-reflect po sa ating buhay ang ating Panginoon Yesus. Kaya, ganun din po sa verse 23, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Kung tunay po na sa atin po ang Panginoon Yesus, sa ating pong ginagawa, sa labas man dito, sa trabaho man natin, ito isipin po natin na ito naglilingkod tayo sa ating Panginoon Yesus. Kasi kung hindi po natin isipin na ito ginagawa natin sa ating Panginoon Diyos, maaaring hindi po natin magawa isang bagay. Kasi kung isipin po natin na ito gagawin ko para sa tao, maaaring mag-fail po tayo. Kahit na ako, kung hindi ko po isipin ng Panginoon Diyos, pag may nakita ko, maaaring hindi ko gawin yun. Pero kung nasa atin po nasa atin ang isang tunay na Kristiyano, magagawa po natin yun. Ito ba? Kaya dapat po sa ating araw-araw na pamumuhay, taglay po natin ang reflection, yung makikita po sa atin yung buhay po ng ating Panginoon Yesus. Yun lang po ang ating exhortation sa bagay ito. Purihin sa Panginoon Yesus. Kung meron po tayong kaloob sa ating Panginoon Diyos, taas po natin. Maraming salamat po ng Diyos sa oras na po. At i-bless mo po, Panginoon Diyos, ang mga pagpapalang ito, ang mga tithes and offerings, Panginoon Diyos. At sa mga magkakaloob dito, ibalik mo po ang siksik-liglingan mo, umaapaw ng pagpapala, Panginoon Diyos. At sa pagkakataong ito, na walang kakaya magkaloob, i-bless mo rin po sila, Panginoon Diyos. Susunod ng pagkakataon, ay meron silang kakaya magbigay. At ingatan mo po ang mga ito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa iyong papuri, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Tayo pinulunod sa tayo.
tayo uling umawit? Amen. Pagkapakan po natin ang Panginoon. Amen. All your promises will let go of me. All your promises will let go of me. Jesus, my heart is changed by you.
salamat, Panginoon, na ikaw ay kasama namin sa lugar na ito. Dahil isa o dalawa man ang nagkakatingin sa iyong pangalan, ikaw sa aming kalagitnaan. We worship and adore you, O God. Because you have given us the greatest gift, which is life. God never fails. God loves never fails. This is our God is listening. I'm forgiven, because you were forsaken. I accept that